Paluging ibinenta ng ilang retailer ang paninda nilang bigas sa unang araw na pagpapatupad sa utos ng Pangulo na limitahan ang presyo nito. Umaaray na rin ang mga magsasaka na pinakamaiipit daw sa utos. Sabay tanong kung bakit walang napaparusahang nagmamanipula ng presyo. Sa isang palengke naman, maagang naubos ang bigas na pasok sa price cap kahit pa madilaw at durog na. Nakatutok sina Joseph Morong at Maki Pulido. Kaya sa malugi, hindi na sana muna magtitinda ng bigas ngayong araw si Jack. Ito ang kopya ng resibo ng binili niyang supply kagabi. Dahil 2,210 pesos ang isang kaban na may 50 kilos, dapat ibenta niya ito ng 49 to 50 pesos kada kilo para mabawi man lang ang pampasahod at pambayad sa pwesto. Pero bilang pagsunod sa price cap na sinimulang ipatupad ngayong araw, palugi niya itong ibinenta sa halagang 45 pesos. 41 pesos naman niya ibinenta, ang dapat sana ay 48 pesos. Sabi kasi ng City Hall, ma'am, tsaka ng DTI, kailangan may display kami ng 41 tsaka 45. Kasi kung hindi kami mag-display, pwede kami pasara. Grabe, no? Sabi ng LGU nila, kailangan may display kayo ng 41, 45 ngayong araw na to. Bakit? Kasi ngayon mag-iikot yung media eh. Kung talagang susunod kay Marcos eh. Sa pilitan, ika nga. Kahit lugi ka na, dapat ang benta mo 48, ginawa mong 45. Ay, yung 49, ginawa mong 45. Yung 48, ginawa mong 41. Sa pilitan, bahala kayo sa buhay nyo, malugi kayo. Basta kailangan, may pakita tayo sa media. Bihira. Ito rin ang ipinangamba ng ilang rice retailers sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Kaya bago ang interagency inspection kaninang umaga, napilitan silang magbenta ng palugi. Sigurado ako pag alis ng media dyan, papalitan din nila yan eh. Oo. Kaya ang ginawa niya, naglagay lang ng konti yan para merong 45-41. Gagaguhan sa Pilipinas eh, no? Para lang masabi talaga na bumaba yung presyo. Hindi, pilitin natin. Bahala na kung totoo o hindi. Sarado po yung mga bigasan po, tapos nag-sacrifice na lang po yung management na magtinda dito para po may mabilhan po yung mga tao. Kita nyo sa pilitan eh, no? O, hindi, basta pilitin ninyo kasi may media ngayon eh. May media darating eh. So kailangan magbenta kayo kahit isang sako. Pinilahan ito ng mga mamimili at sa loob lang ng halos 4 na oras, ubos na ito. Binagsak nila ng 45. Okay naman po, pero mas mahal pa rin siya. Tulad ng mga kamates. Ang ilang 41 pesos na regular meal, madilaw o di kaya'y durog. Pero kahit na durog, pantawid na rin daw ito para sa ilang mamimili. Para makaraos ng ilang days sa budget. Hanggat wala pang September 15 next cut-off ng salary. Ang hindi masabi ngayon ng rice retailer na si Jack hanggang kailan nila kakayanin na magbenta ng palugi. Basta dadalawin ng media, kakayanin yan. Pag may media, kaya yung 41 pesos. Pero pag wala na kayo, wala na yan. Oh. Dahil pakitang tao nga lang yan eh. Pakitang media lang yan, hindi pa. Sarado muna kami, ma'am. Eh, wala naman tubo, ma'am. Lugi pa kami. Tapos, pagod lang po. Babala ng DOJ, may mga reklamo daw na maaaring kaharapin ang mga hindi susunod sa price ceiling. Ang pinakamabigat dyan, syempre, economic sabotage, which is non-bailable. Naks naman. Narinig na namin yan, Secretary. Ano masasabi mo? Ang hirap dyan, yung talk na wala namang ginagawa. Narinig na namin yan. Economic sabotage, eh yung mga smuggler nga, hindi nga nagsasampan. Tapos ang sasampan pa natin yung mga negosyanteng nagbebenta ng mahal. Anak ng wewe naman, no? Pilipinas to, walang katinuan, no? Dito to, isipin nyo to, isipin nyo maigi to, Hindi mo ba isang malaking katarantaduhan? Sasabihan pa ng economic sabotage yung mga magbebenta ng medyo mataas o hindi sumusunod sa 41 pesos at 45 pesos. Yung pa ang sasabihan natin na economic sabotage. Pero yung mga smuggler, malayang malaya. Wala naman nakukulog. Wala nga na nasasampa ng economic sabotage sa mga walang yang yun eh. Diba, anong klaseng katarantaduhan yun? Tanungin ko nga kayo, anong klaseng katarantaduhan po yun?
Hanggang wala hong nakukulong na smuggler, ginagago nyo lang mga Pilipino. Inuuto nyo lang ang mga Pilipinong uto-uto, yung mga tambalos-los dyan, mga tansong uto-uto. Hindi kasi yan ang problema eh. Kayong mga tanso, hanggang uto-uto kayo, wala mangyayari sa bayan natin. Hanggang kayo nagpapaniwala at tinatarantado ng gobyerno na to, tapos oo lang kayo ng oo dahil nabigyan kayo ng ensimada, dahil nabigyan kayo ng mga ulul ninyong mga vlogger, dahil nabigyan kayo, hindi kayo umiimik, wala mangyayari. Manigas kayo sa gutom. Mga profiteering and other crimes that are against commercial interests of sa taong bayan. Kahit gobyerno, kartel na ang sinisisi sa pagmamanipula ng presyo ng bigas. Ang pagkakakilanlan niyan, sabi ng kilusang magbubukid ng Pilipinas, lumabas na sa hearing noong 18th Congress. Yun na nga eh. Lumabas na sa hearing yung mga pangalan ng mga kartel, mga smuggler. Sabi na mismo ng kapatid mo, Pangulong Marcos, kilala mo ang mga smuggler. Bakit ni isa walang nakukulong? Diba? Yan ang dapat kasuhan ng economic sabotage. Ang bibigyan nyo pa ng babala sa economic sabotage sa mga negosyanteng maliliit na wala man lang kalaban-laban dahil bakit? Pwersahan kami kailangan magbenta or else pasasara kami. Diba? Yun ang totoo dyan eh. Nagtataka po kami, ba't hanggang ngayon wala pong napaparusahan? Hintayin na lang natin yung resulta ng mga investigation. Narinig na namin yan. Antayin na yung resulta. Antayin yung resulta. Ibubusta ko sa inyo, 6 na taon tapos na termino ni Marcos, wala pa rin yung mga smuggler. Oh. Hindi pa rin nakulong ni isa sa kanila. Alam nyo, simple lang naman yan eh. It's either kakampi nyo sila, kasamahan nyo sila, kaibigan nyo sila, o baka pa nga mahal nyo sa buhay sila, kaya hindi sila mahuli-huli. Aminado na kayo na gobyerno na meron tayong kartel na may mga smuggler and yet hindi nyo mahuli-huli. Puro pala kayo mga inutil. Sa Palawan, naikutan na ng DTI ang mga retailer para maabisuhan ng rice price ceiling na 41 pesos hanggang 45 pesos. Pero may ilang nagtitinda pa rin ng well-milled rice na mas mataas sa price ceiling sa halagang 55 pesos. Ang hiling ng mga nagtitinda nito, sana payagan silang ubusin lamang ang kanilang stock na nabili nila sa mas mahal na presyo dati. Ang mga premium rice naman tulad ng binibenta sa tindahang ito hindi naman sakop ng price ceiling. Actually, special rice talaga yan eh. Hindi naman siya affected. Dito sa Palawan na isang island province, karamihan dun sa mga bigas dito ay inaangkat galing sa ibang mga probinsya. Pero meron mga palayan tulad dito sa Nara na malapit ng anihin ang mga palay. Pero para mapababa ang presyo ng bigas ayon sa mga magsasaka, sila ang tatamaan. Si Guillermo Paquin Valencia nag-aalala na baka mabawasan na ang inaasahan niya sanang 50,000 pesos galing sa kanyang 5 hektaryang palayan. Sa ngayon, nasa 22 hanggang 24 pesos kada kilo ang bigay nila sa mga trader, pero baka 18 pesos ang maging bilihan nila sa mga trader. Siyempre wala kaming magagawa, sir. Siyempre hindi naman namin pwedeng hindi ibibinta yung palay. Hindi naman po kami makabayad sa utang. Talagang farmers po talaga ang mag-sacrifice. Sana raw ay Alam nyo kung bakit farmers ang magsasacrifice? Kasi tama yung sinasabi nila eh. Sasabihin ng mga traders, yung mga bibili, yung kukuha sa kanila, yung middleman, okay? Sasabihin sa kanila, kailangan namin bilhin yung bigas nyo ng mababa or else hindi na namin mabibili yan. Kasi mababa lang din namin mabebenta dahil meron ng price cap. So, ikaw bilang farmers, wala kang choice. Kasi pag hindi sa'yo binili, edi yung bigas mo naging bato pa. Diba? Pag hindi mo ibinenta ng mas mababa sa talagang benta mo, kawawa ka dahil mabubulok lang yung mga bigas na inani mo. So sino talaga ang tatamaan dyan? Yung mga magsasaka natin. Pipilitin silang ibaba. Siyempre yung mga middleman, walang choice yan. Meron silang gasolinang kailangan ni itatravel nila yan, may mga tauhan yan,
Hindi naman magbababa yan. So sino magsasacrifice? Yung magsasaka, bababa nila. Yung middleman, hindi magbabago yan. At saka yung mga malilit na negosyante, ibababa nila kita nila o di kaya ibebenta na lang nila ng puhunan lang para lang hindi sila mapasara nung LGU nila. Kasi sapilitan yung pagpapababa ng price ng bigas. Diba? Kawawa eh. Kaya nga yung price cap na yan, isang malaking katarantaduhan yan para sa mga farmers at para sa mga malilit negosyante. Kawawa sila dyan. Eh yung middleman, same pa rin yan eh. Hindi naman sila pwede magbaba eh. Kasi sila yung may gastos eh. Sila yung maghahatid from farm to market. Eh hahatid nila yun. So same pa rin yung kanilang charge doon. O ang magbababa dyan, walang choice kung hindi yung mga negosyante at saka mga farmers. O anong ginawa ng gobyerno natin? Pinatay yung mga farmers natin. Instead na binigyan ng food security, instead na sinuportahan mo yung mga farmers, hindi mo sinuportahan. Pinatay mo pa yung negosyo nila.